Pinaghahanap na ng mga pulis sa mga suspect na nagkunan sa CCTV na walang habas na namaril hanggang sa mapatay ang isang lalaki sa Pasay. Babala lang po sa mga magulang, sensitibo po ang mapapanood ninyong kuha ng CCTV. Pakigabayan po ang inyong mga anak. Balita hatid ni Emil Sumangil. Monitor ng galaw ng biktima at nakatimbre sa mga suspect ang kilos nito. Kaya ayon sa Pasay Police, nang lumabas mula sa eskinita ang biktima, siya lamang pagdating ng 4 na suspect na lula ng 2 motorsiklo. Unang pinutukan sa katawan ng biktima. Pagbagsak nito sa kalsada, bumaba ang driver at angkas ng unang motorsiklo. Saka pinutukan pa ng ilang beses ang walang kalaban-laban na biktima na nakahandusay na. Ang driver ng ikalawang motorsiklo na natili sa kanyang pwesto. Pero ang angkas nito, bumaba ng motorsiklo at pinagtututukan ang mga standby at mga taong naparaan. Pagkatapos isagawa ang krimen, sumakay ng mga motorsiklo saka umalis sa mga suspect na parang walang nangyari. Iniwang nakabulagta sa kanto ng Tramo at Macopa, sakop ng Pasay City, ang 34 anyos na biktimang si Gilbert James Pardo. Sa rami ng tinamong tama mula sa kalibre 45, agad binawian ng buhay si Pardo. Hindi makita sa kuha ng CCTV ang mga mukha ng suspect dahil bukod sa mga nakasuot ng helmet, nakabonet din sila. Ako po ay naniniwala na talagang may makakakilala sa mga suspect natin. Naiintindihan ko ho na sila po ay natatakot at nakakambala na baka sila ay balikan. Ngunit sabi ko nga, hindi natin ma-resolve itong kaso na to kung hindi sila makikipagtulungan sa atin. Ayon sa Criminal Investigation Division, hindi pa nila mabuo hanggang sa ngayon kung ano ang posibleng punot dulo ng brutal na krimeng ito. Bagaman nila, sinasabing minsan lang nakulong ang biktima dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga. Base dito sa record na nakuha natin sa CRIS natin sa Pasay, siya po ay nakasuhan dati sa kasong droga, sa possession at saka pushing. Though itong nasabing kaso na to is year 1997 pa. Bukod sa anggulong may kinalaman sa illegal drugs ang pamamaril, sinisiyasat na rin ng Pasay Police kung may nakaalitan ba ang biktima. Sino ang posibleng mga nakaaway nito at dating mga kinasangkutan nitong kaso. Alam ko naman na alam nila kung ano ang dahilan kung bakit napatay itong kapatid nila o kamag-anak nila. Na sana'y makipagtulungan sa amin. Kasi as of now, hanggang ngayon hindi pa rin nakikipagtulungan yung kamag-anak sa atin at kapatid ng nasabing biktima. Emil Sumangil, GMA News.